Ang COA dapat din daw magpaliwanag Ayan. kung bakit. Bakit? Ay, alam mo Lakay, mamaya chichika ko sa'yo pero mamaya na. Kung bakit nakalusot ang mga maanumalyang flood control projects. Ibalita mong detalye, RH12, Milky naman na Milky. Sister El at Lakay, bukod sa DPWH, marami din dapat ipaliwanag ang Commission on Audit kung paano nakalusot sa COA ang mga proyektong pinondohan pero hindi naman nag-e-exist. Ito ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, co-chair ng House Strike Committee on Infrastructure na mag-iimbestiga sa kontrobersya at maanumalya sa mga flood control projects. Sabi ni Ridon, bakit nakalusot sa COA ang milyong-milyong pisong halaga ng proyekto na hindi naman dumaan sa masusing pagbusisi. Anyari rin anya ang ginawa ng Bids and Awards Committee ng DPWH kung inaward ang kontrata sa ilang kontraktor ngayong maraming flood control projects kung hindi man talpak ay mga ghost projects. Tiniyak ni Ridon na magiging evidence-driven ang kanilang investigasyon kahit may ilan silang kasamaan sa Kamara ang idinadawit sa kontrobersya. Ang kay Ridon, iisa-isahin nila ang status ng bawat proyekto at aalamin kung sino-sino ang mga nakapirma sa mga kontrata. Matatandaan, umiinit ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos lalo na nang bisitahin ang Reinforced River Project sa Baliwag, Bulacan na fully paid at kompleto na base sa mga dokumento pero wala namang naitayong aktwal na mga istruktura. Ako si Milky para sa DCRH. Yes, okay. Hindi rin talaga makita ng mga taga-COA yan kasi ghost nga. Manamix, paano daw yun? Invisible nga yung project. Ghost. Oo nga. Pero alam mo Lakay, dapat makita talaga nila to, di ba? Pag-release ng may mga nire-release na pondo dyan, milyong-milyong piso yan. Dapat nakikita yan ng COA, trabaho nila Baka yun ang tanong. Baka kailan pang pumunta ng Kongreso si Mayor Benji Magalong para makita yan, ha? Ayan, gusto ni Mayor Magalong, Manang Milky, ha? Oo, gusto niya Manang Milk, punta daw siya ng House of Representatives. Kesa sa Senado, mas gusto rin sa Kongreso. Mas marami daw bumabanat sa kanya dyan sa House Alam mo Lakay at Sister El, hihintayin daw siya ng Tri-Committee na on infra dito sa ang sabi nga ni Congressman Benny Abante, kung mananahimik daw siya ay parang balewala. Dapat humarap siya sa investigation. Kaya nga i-invite daw siya, Manang Milks. Wala namang imbitasyon sabi mo kay Congressman Abante. Invite nila dahil ready ang Mayor Magalo. Basta pag in-schedule na daw Lakay ang hearing, Sister El, pupunta dapat dito si Mayor Magalong. Ay, imbitahan talaga nila. Masaya ito. Looking forward. Based sa allegation ni Mayor Magalong Lakay at Israel, 67. Para ko na 67 daw. Para ko na nakita, baka sabihin ni Mayor Benji Magalong, di ba ikaw, Congressman, ganito ang tinanggap mo, ganito si kontra mo. Bako, para ko nakikita, baka mamaya pagka nagbanggit si Mayor Magalong ng mga pangalan ng mga Congressman, baka i-contempt siya dyan. Mahirapan sila dahil ang mista niya sa PMA Sandigan dito full all out ang support pagpunta ng Kongreso Senado. Ayan, at abangan talagang hinihintay din namin Lakay yung invitasyon sa kanya ng Kamara kapag sinimula na yung pagdinig ng Tri-Committee on Infrastructure. Base nga sa mga report at mga sinasabi ni Mayor Magalong sa mga interview ay 67 lawmakers ang nasa listahan niya. So lawmakers Lakay ang dami na. O kaya ay senador. Senator, mix na yun, pinagsama na. Grabe. Kasama daw ba si Congressman Richard Gomez? Kaya galit na galit kay Mayor Magalong. Wala pa naman yata siya nilalabas wala pa. Oo, pero siya lang talaga ang Lakay, ang sumagot kay Mayor Magalong na talaga kung meron siyang ebidensya, ilabas. Ayan. Kumbaga siya yung naghamon na ilabas mo na. Sige, ipatawag nyo para magkaalaman na. Yes, actually nag-express naman siya ng kanyang willingness na pumunta, so dapat ma-invite. Mas gusto niya sa HOR kaysa sa Senate. Sabi pa naman niya, okay ako, pero mas gusto ko talaga dun sa HOR Sa HOR. Mas gusto niya sa HOR. Sa Kamara Lakay, yes, sinabi niya kanina man sa interview nila Kay. Mas gusto niya sa HOR kaysa sa Senate.
Oo, kasi mukhang mas marami siyang idadawin sa Kasi mas marami daw sa kanya, Manang Milk, sinasabi ang mga kongresista. Para masagot niya raw. Para ko na nakikita ito, Manang Milky. Congressman Eric Yap, ACT CIS Party List, Legislative Caretaker of Minget, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned to him. Congressman Geraldine Roman. Naku, yan, sampol lang yan. O sige, abangan na lang natin. Ang dami pala. Pero alam mo, Lakay, isa sa mga naka-entrap na ng isang opisyal. Ay, oo. Kung nyo nababalitaan, Congressman Leandro Leviste, yung anak ni Senator Lauren de Garza. Yung nga, yung ni-report ni Giselle Ni kanina. Giselle, kakasuhan na daw yan bukas, Manang Milk. Nasa oblo na ito ng nasa oblo na ng Taal Municipal Jail. Nandun na sa police station. Nasa police at pinuntahan pa siya at inaalok ng pera. Actually, dala-dala yung pera, Lakay. At nung ilalabas daw yung salapi, yung pera ay saka pumasok yung mga members ng PNP at saka ng NBI for the entrapment. Pero yun daw ay initial payment pa lamang based on that sa pangako niya kay Congressman Leviste, madadagdagan pa daw kapag pumayag yung naturang kongresista. Bata pa ito at first termer. Oo. Sister L. Tsaka Lupit susura ng 1 million bilyonaryo ito. Hindi niyo ba kilala si Congressman Leviste? Bilyonaryo itong batang ito. Na pinakabatang kongresista ngayon sa Kamara. Ilang taon siya, Milky? 32, Lakay. Wow. 32. Grabe. Halos kasing edad ko na. Lakay, sure ka ba? 20 years ago. Ang Lakay ng isang taon. Lakay. Ka-age ko siya, Lakay. Ganon. O sige na nga. Ako, 32 na pala si sister. Akala namin nila kay 25. Oy, di ba? Hindi halata. Hindi halata. Kaya tuloy, daming kwan eh. Ayan. Sige na nga, wag na. Wag na, tama na yun. Okay, Tama na, maraming salamat, Manang Milky. Thank you, Manang Milk. Nagmulahan pa kami ni Sister Oo L. nga. But sa inyo, Lakay, at Sister L. Sigaw natin no.